Bago ang lahat, na buyout na si Klay Thompson. Natupad na rin ang pangarap ni Klay Thompson. Binuyout ng Mavericks yung 17 million na contract ni Klay at pipirma si Klay ng nasa 13 million sa loob ng 2 taon. Binigay ng Miami yung full salary cap nila kay Klay. Hanep. Basta gwapo ang guy, lahat binibigay. Hindi talaga pinagbigyan ni Klay yung request ng tatay niya. Sabi pa naman no ng tatay ni Klay, wala talaga siyang magagawa kung bakit ayaw pumunta ni Klay ng LA. Makukuha sana ni Klay Thompson yung starting position sa small forward kasi yun ang bakante sa LA. Pero yung mga best shooter ng NBA mukhang sa Miami matatapos yung career or dun magre-retire. Dahil nga dati kaya nagpalit ng jersey number sa 31, itong si Klay Thompson gusto niyang maging Reggie Miller. Pero yung mga fans tinawag kasi si Klay na Ray Allen kasi nga dun siya pumunta sa Miami dati at nanalo pa ng championship at halos dun din nag-retire itong si Ray Allen. Nakipagtalo pa itong si Klay sa mga fans at pinatamaan pa si Kevin Durant na sa championship team dati ng Golden State siya ang naging second leading scorer nang walang Kevin Durant dun. Tinawag kasi siyang hindi kayang mag-lead ng isang team tulad ni Ray Allen katulad sa Bucks dati at sa Sonics. Si Ray Allen yung isa sa best 3-point shooter dati. Hindi pumunta si Klay sa isang palaglaging team, pumunta siya sa isang contender. Base pa kay Klay, simple lang naman kasi bumuhat ng isang team. Pero papatapos na kasi ang karir ni Klay at kaya siya gustong pumunta sa isang contender na team gaya ng Miami Heat. Mas pinili rin kasi ni Klay ang Miami over sa Lakers dahil sa role. Mas kailangan di umano ng Miami ang katulad niya dahil sa spacing. Dahil nga kay Bam Adebayo at Giannis combo. Si Klay ang panabla bilang catch and shoot player kaya siya gustong makuha ng Miami. Bakante din sa Miami ang shooting guard. Si Phil Larson, siya dati yung nilalagay doon pero minsan ginagamit din siyang point guard. Kung sa Lakers lang din pumunta si Klay, magiging katulad lang din ang role niya sa Dallas. Defensive player kasi ang mostly hinahanap ng Lakers para sa small forward. Wala na yon sa arsenal ni Klay dahil sa injury dati at may edad na rin. Meron ding Luka at Austin Reeves na dominant sa bola. Hindi rin umubra itong si Klay na merong Kyrie at Luka sa Dallas dati. Halos parehas lang yon sa LA. Based naman sa ibang mga fans, kahit nakuha ng Miami Heat si Klay Thompson at kahit andun pa itong si Giannis, halos kaparehas lang din ng Milwaukee Bucks yung lineup nila na ang mga player or majority ng mga player ay mga role player lang din katulad na nangyari dati kay Giannis. Na base pa sa mga fans, wala pa din sa level na katulad nung sa Knicks at dito sa Philadelphia na mostly mga star player ang andun. Pero yung Knicks kasi complete player pa rin. Hindi pa naman kasi talaga nakakapirma si Klay. Verbal agreement pa lang yun. Meron pang until Monday PH time para maging official na pumirma si Klay sa Miami Heat. Kasunod ng pagpunta ni Klay ng Miami, si DeMar DeRozan naman pumunta ng Denver Nuggets. Nag-sign siya ng minimum veteran contract, 3.9 million sa isang taon. Mababa yung offer na yon sa Nuggets pero madaming team sana ang pwede makakuha kay DeMar. Meron ding complete starting unit ang Denver. Mukhang mag-uumpisa na rin si DeMar na maging 6-man position. Kaya mas pinili di umano ni DeMar ang Nuggets dahil mas contender kontra Miami. At bukod pa doon, nasa East na si LeBron. Matatapos na nga yung karir ni DeMar, tinatalo pa rin siya ni LeBron. Based din kay Pat Riley, mas priority kasi ng Miami si Klay dahil na din sa spacing at katulad din ni Giannis. Sinundan pa kasi yun na nirecruit di umano ni Jokic kasama pa si Aaron Gordon at Jamal Murray itong si DeMar. Parang yung mga nare-recruit nitong si Jokic nawawala sa NBA. Katulad na lang nitong si Bruce Brown. Isa din siya sa nag-recruit na bumalik ng Denver. Tapos siya rin yung nag-recruit kay Russell Westbrook papuntang Nuggets. Na after ng 1 year, pinaalis din itong si Westbrook sa Nuggets at sinundan ng isang season pa sa Kings bago nag-retire. Ngayon naman si DeMar ang ni-recruit ni Jokic, nasa retirement age na. Ang Minnesota naman may bagong team owner ulit. Binili na ang majority shares ng team, 4.5 billion. Hindi na kinaya ng tatay ni Lexi yung mga taxes kaya binenta ni Mark Lore yung controlling shares. Pero yung problema kasi doon dati sa Minnesota si Glenn Taylor, yung isa sa minority owner. Nag-decide siyang i-trade it out dahil sa tax. Ito rin yung nangako kay Kevin Garnett dati ng shares na hindi niya tinupad.
Nagkaproblema pa yon dati kay Glenn Taylor na ayaw niyang ibigay yung majority shares na tumagal yon mula 2021 until 2025. Ngayon naman si Mark Stadna ang majority owner ng Minnesota, saktong sumabay sa LaMelo at Anthony Edwards duo sa 2027 season. Ang mag-handle ng team yung asawa niya. Siya yung magiging Jeanie Buss counterpart. Siya din ang magdi-decide kung sino ang aalisin at idadagdag sa team. Kasunod kasi yun ang sinabi rin ng GM ng Hornets kung bakit nila tinrade si LaMelo. Dahil yon sa mas preferred nilang magkaroon ng playoff team kesa play-in team. Mas sustainable kasi kung aalisin nila si LaMelo kasama din si Bridges para pang matagalan na winner na team. Sa side ni LaMelo, hindi niya pa nadadala yung Hornets kasi dati sa playoffs. Hindi katulad ng ginawa ni Concanupel na pinalapit niya ng postseason. Andun pa kasi na magkakaroon pa sila ng another 3 years timeline dahil andun pa si Brandon Miller na pipirma ng another contract. Si Nupel tatagal pa ng 3 taon bago makapirma ulit.